Gusto nyo bang maging katulad ng ating mga weather forecasters dito sa Pag-asa? Ano nga bang kurso ang kinuha muna nila bago nila marating ang ganitong larangan? Alamin yan sa Ulat Pangmulat. Malaki ang epekto ng lagay ng panahon sa ating pamumuhay, kaya naman araw-araw natin itong inaalam. Para makapaglabas ng komprehensibong weather report, pinag-aaralan ang iba't ibang mga indikasyon na nakaaapekto sa pabago-bagong lagay ng panahon. Ito ang gawain ng mga meteorologists o weather forecasters. Ang kaalaman nila, unang nalinang sa kolehiyo, sa kursong BS Meteorology, isa sa mga kursong handog ng Central Luzon State University o CLSU ng Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Dito, pinag-aaralan ang iba't ibang mga forecasting skills gaya ng pagbabasa ng rainfall at pag-aaral ng direksyon ng hangin. Para madagdagan, hindi lang ang kaalaman kundi pati na ang practical experience sa pagbibigay ng ulat panahon, ipinapadala ang mga estudyante ng CLSU sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa sa Manila. Ito ang sangay ng gobyerno na pinagmumulan ng lahat ng mga local na weather reports na napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radyo at nababasa sa dyaryo. Our students are having their classes right at Pag-asa. So Pag-asa is giving the opportunity for them to use all the facilities available for their studies. From there, all trainings will be emanating or starting from Pag-asa. Bukod sa CLSU, narito rin ang meteorology students mula sa Visayas State University, Bicol University, at ang Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. The reason why CLSU was chosen as one of the four is that all those four are located in the path of the storm, of the typhoon that are visiting the Philippines. That was the normal course of typhoon, Visayas, Bicol, Central Luzon, and then Northern Luzon. Exit sa Northern Luzon. At dahil pangunahing kabuhayan sa Central Luzon ng agrikultura, mahalagang mabantayan ang lagay ng panahon para sa kapakanan ng mga magsasaka at kanilang mga pananim. Mayroon na rin tayong mga dapat itulong sa mga magsasaka ng forecasting. Malaking bagay kung meron tayong mga meteorologists na pwedeng makatulong sa kanila. Kapag napaghahandaan ang mga epekto ng lagay ng panahon, maaaring mabawasan ang mga negatibong dulot ng bagyo, gaya ng pagkawasak ng infrastruktura, kabuhayan at ng mismong mga buhay. Kaya't kung madadagdagan ng mga mag-aaral tungkol dito, malaki ang maitutulong nito sa ating bansa. O ayan po, nalaman natin na BS Meteorology po ang kurso na kinukuha muna nila bago sila maging weather forecaster dito po sa Pag-asa. At para po sa mga interesado, ino-offer po ang kursong yan sa CLSU o Central Luzon State University at sana po'y dumating din ang araw na balang araw po kayo naman po ang aming i-interviewin dito sa Panahon TV. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Sa Baguio City, maaari pong magdulot ng mga pag-ulan ng mga ulap ngayong weekend hanggang sa darating na Monday. Dito naman sa atin sa Metro Manila, magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms simula bukas hanggang sa Lunes. Sa Metro Cebu naman, posible pong makaranas sa mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog simula po yan bukas hanggang sa darating na Monday. Sa Metro Davao, magkakaroon pa rin po ng chances of rain simula weekend hanggang sa darating na Lunes. At para naman sa mga taga-Zamboanga, andyan pa rin po ang cloudiness na maaring magdala ng pag-ulan o pagkidlat pagkulog simula bukas hanggang sa Lunes. Ngayon naman, dumako na po tayo sa agwat ng temperatura sa tourist destinations ng bansa. Diyan po sa may Anilao, Batangas, meron pong 25 to 34 degrees Celsius. At dito naman sa Banawe Rice Terraces, may 15 to 26 degrees Celsius.
Diyan naman po sa Naga City, meron naman 25 to 34 degrees Celsius. At diyan naman po sa Camiguin Island, may 24 to 33 degrees Celsius. Kanina po nalaman natin kung bakit mahalaga ang pagpapa-prenatal check-up. Ngayon naman, kailan nga ba ito dapat gawin? Alamin yan sa tamang oras. Isa sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ng babae ang pagbubuntis. Ang prenatal check-up ay nakakatulong para sa wasto at malusog na pagbubuntis at sa pagsisiguro ng tamang development ng sanggol sa tiyan. Nirerekomenda ang pagpapacheck-up 1 beses kada buwan hanggang sa ika-28 linggo ng pagbubuntis. 2 beses kada buwan naman ang check-up para sa ika-28 hanggang ika-36 na linggo ng pagbubuntis. Kada linggo naman ang prenatal check-up mula ika-36 na linggo ng pagbubuntis hanggang sa mga nakang ina. Kaya para mabantayan ang kalusugan ng sanggol at ng ina, siguraduhin nasa tamang oras ang prenatal check-up.